Mga karunungang bayan pamana ng nakaraan, mga sawikain, kasabihan at tanaga. Bago po natin talakayin ang mga karunungang bayan, sagutan muna po natin ang payabungin natin. Gamitin bilang pananda ang nilalaman ng bawat pangungusap. Kilalanin kung ang dalawang salitang may salungguhit ay magkasing kahulugan o magkasalungat. Isulat ang MK o MS sa linya. Number 1. Ang katotohanan ay lilitaw sa tamang panahon dahil hindi basta maitatago ang mga ebidensyang magpapatunay rito. Number 2. Ang taong tamad ay maaaring mapadpad sa kagutuman dahil mas pinipili niyang mapunta sa madali subalit walang kasiguruhang gawain. Number 3. Ang mahinahong pangungusap ay nakalulunas, subalit ang matalas na pananalita ay nakasusugat ng damdamin. Number 4. Ang taong matyaga ay nagkakamit ng biyaya at mga pagpapala mula sa kanyang pinagpaguran. Number 5. Ang karangalan ay iyong makakamtan kapag gumawa ka ng mabubuting bagay na makukuha sa respeto ng ibang tao. Para po sa inyong ikalawang pagsusulit, gamiting pananda ang pangungusap, mga linya at mga titik para maibigay ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit. Number 1. Siya ang kapiling sa buhay. Ang taong tinutukoy ng mga salitang nakasalungguhit ay blank. Number 2. Nahahawig sa kuya ang bunso. Kapag sinabing nahahawig, ang taong tinutukoy ay blank. Number 3. Hayag ang kahulugan ng mga kawikaan kaya mas madaling maunawaan. Ang ibig sabihin ng hayag ay blank. Number 4. Ang kapalaran daw ay dudulog kung talagang para sa atin. Ang kasing kahulugan ng dudulog ay blank. Number 5, nakawawala ng pighati ang ngiti ng isang sanggol. Ang pighati ay blank. Mga karunungang bayan, mga sawikain, kasabihan at tanaga. Ngayon po ay tutukuyin natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga karunungang bayang ito. Ang isa po sa mga karunungang bayan ay ang sawikain. Ang sawikain ay mga salita o pariralang may taglay na talinghaga at nakatagong kahulugan. Kailangang maging mapanuri ang makaririnig sa mga sawikain dahil iba ang kahulugan nito sa literal na kahulugan ng salita o mga salitang ginamit. Sa ating panahon ay tinatawag din itong idioma. Nagamit ng ating mga ninuno ang mga sawikain sa pagpapayo at pagtuturo sa mga kabataan. Ang mga halimbawa po nito ay: una, butas ang bulsa. Ang kahulugan po nito ay walang pera. Ikalawang halimbawa, balat sibuyas. Ang kahulugan po nito ay taong maramdamin. Ikatlong halimbawa, sawikain o idioma, ilaw ng tahanan. Ang kahulugan po nito ay ina or nanay. At ang ikaapat na halimbawa po, ilista sa tubig. Ang kahulugan naman nito ay utang na kalimutan. Ang ikalawang karunungang bayan po ay ang kawikaan. Ang kawikaan ay nahahawig sa mga salawikain. Ang pagkakaiba, ang kahulugan ng salawikain ay nakatago sa talinghaga. Samantalang sa kawikaan ay hindi gaanong gumamit ng talinghaga, kaya mas sayag ang kahulugan nito at mas madaling maunawaan. Tulad ng salawikain, ito ay may sukat at tugma rin.
Nagagamit din ang mga ito sa pangangaral o pagtuturo ng kabutihang asal sa mga kabataan at sa maayos na pakikipamuhay sa komunidad. Ilan sa mga halimbawa po ay ang kaibigan kong tapat, karamay kahit na sa hirap. Ikalawang halimbawa, ang natatakot gumawa, pagtanda ay kaawa-awa. Ikatlong halimbawa, ang pagsasama ng tapat, pagsasama ng maluwat. At ang ikaapat na halimbawa, ang karangalan ay pinagpapaguran, hindi binibili para lang makamtan. Ang ikatlong karunungang bayan ay ang tanaga. Ang tanaga ay isang tradisyonal na anyo ng maikling tulang umiral sa panahon ng ating mga ninuno. Ayon kay Bienvenido Lumbera, ang tanaga ay umiikot sa isang metaporang pinagtitibay ng karanasang konektado sa buhay at kapaligiran. Ayon naman kina Juan Dinoceda at Pedro Sancolar sa Vocabulario de la Lengua Tagala, ang tanaga ay isang uri ng tulang napakataas sa wikang Tagalog na binubuo ng 7 pantig ang bawat taludtod. May 4 na taludtod sa bawat saknong at ito'y hitik sa talinghaga.